Ang paggamit ng droga ay isang problemang pangkalusugan. The Philippine Client Flow for Wellness and Recovery from Substance-Related Issues. Ang bagong client flow for wellness and recovery from substance-related issues ay base sa DDB Board Regulation No. 7, Series of 2019, Consolidated Revised Rules Governing Access to Treatment and Rehabilitation Programs and Services. Ang bagong regulasyon ay nakabatay sa mga prinsipyo ng community-based treatment katulad ng paggalang sa karapatang pantao at dignidad kasama na ang pananatiling kompedensyal ng impormasyong personal. Ang bagong client flow ay naglalayon na masigurado na ang mga kliyenteng gumagamit ng droga ay makakatanggap ng naaayon na paggamot. Nagsisimula ang client flow sa screening. Ang mga taong gumagamit ng droga o PWODs ay maaaring magpa-screen sa barangay, health center, paaralan, lugar ng trabaho, ospital, at iba pang mga pasilidad na pangkalusugan. Ang screening ay maaaring gawin ng mga na-train na health personnel katulad ng nurses, doktor, midwives, barangay health workers, psychometricians, counselors, psychologists, at mga na-train na tauhan ng Anti-Drug Abuse Council o Anti-Drug Abuse Office. Ang mga menor de edad ay dapat isangguni sa isang lisensyadong social worker. Ang client flow ay nagre-rekomenda na gamitin ang screening tools katulad ng ASSIST at SRQ na binuo ng World Health Organization. Ang Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test o ASSIST ay nagsusuri ng antas ng problema o panganib na dulot ng substance use o paggamit ng droga. Ang Self-Reporting Questionnaire o SRQ ay maaaring gamitin para mag-screen ng psychiatric disturbance. Ito ay maaaring gamitin na interviewer-administered questionnaire. Sa screening, ang PWODs ay maaaring uriin ayon sa antas ng risk para sa pag-aabuso ng droga. Pagkatapos ng screening, ang mga kliyente ay maaaring bigyan ng brief intervention o oryentasyon kung ano-ano ang mga programa at serbisyo ang nakalaan para sa kanila. Kailangan gumawa ng isang treatment plan sa pakikipag-ugnayan sa kliyente. Depende sa antas ng risk, may mga kaukulang rehabilitasyon at pagpipilian sa paggagamot. Low risk. Ang mga PWODs na may mababang antas ng risk ay maaaring sumailalim sa general interventions, katulad ng preventive education at self-help interventions. Ang kliyente ay maaari ding isangguni sa mga recovery support services na kanyang kinakailangan. Ang katagalan ng paggamot ay nakasalalay sa case manager. Ang kliyente ay kailangang magbigay ng individual treatment card para maitala ang pagkumpleto ng paggamot. Moderate risk. Ang moderate risk users ay maaaring sumailalim sa community-based treatment at sa mga rehabilitation programs. Kabilang sa mga CBDR interventions ay ang psychoeducation, psychosocial support, recovery skills, relapse prevention skills, life skills, at family interventions. High risk. Kung makikita na high risk ang kliyente, siya ay dapat isangguni sa isang DOH-accredited na manggagamot. Ang mga high-risk PWODs ay dapat sumailalim sa drug dependency exam. Pagkatapos ng DDE, at ang PWOD ay nasuri na mayroong mild dependence, siya ay isasangguni sa isang community-based drug rehabilitation program. Kung ang kliyente ay nasuri na mayroong moderate dependence, ang PWOD ay isasangguni sa isang outpatient program ng isang accredited na pasilidad ng DOH. Kung ang kliyente ay nasuri na mayroong severe dependence, siya ay isasangguni sa isang accredited inpatient na pasilidad ng DOH.
Ang mga kliyente na inatasan ng korte na tumanggap ng paggamot ay sasailalim sa DDE ng isang DOH-accredited na doktor. Ang DDE ang tutukoy kung ang kliyente ay sasailalim ng paggamot sa komunidad o sa isang outpatient o inpatient na programa. Ang mga PWDs ay dapat masuri kung may co-occurring disorders o comorbidities. Kung siya ay may co-occurring disorder, siya ay dapat isangguni sa isang mental health o medikal na profesional. Ang aftercare at reintegration ay mahalaga para ang mga PWDs ay makaiwas sa muling paggamit ng droga. Ang mga serbisyong pangpamilya at panglipunan o komunidad ay makakatulong para maibalik muli sa komunidad ang mga PWDs at mamuhay ng malusog. Lahat ng kliyente na makakakumpleto ng community-based, outpatient o inpatient na paggamot ay bibigyan ng aftercare at reintegration services. Kasama sa aftercare programs ang peer recovery groups, 12-step programs, recovery coaching at iba pa. Maaaring isama sa reintegration services ang pagtulong sa kliyente na bumalik sa paaralan, magtrabaho o matugunan ang mga isyong pangkabuhayan o pabahay. Para sa iba pang detalye at impormasyon, maaaring tumawag sa DDB 8929-1753 or 8929-4544, DOH 8651-7800 o Helpline 1550. Ang paggaling mula sa paggamit ng droga at ang panunumbalik ng kalusugan ay pwedeng makamit. Magtulungan tayo para sa isang Pilipinas na walang iligal na droga. Ang video na ito ay nabuo sa pamamagitan ng suporta ng USAID Renew Health Project sa pakikipagtulungan ng Dangerous Drugs Board at Department of Health.